Nawawala. Di ba? Parang ganito yan eh. Nagtuturo ka ng Bible study, tapos may ministry ka pa sa church. Tama ba? Okay. Bago tayo magpatuloy, ay meron ba kayong katanungan? Pangatlo, pag-isip kayo, meron kayong tanong. Ang isang masipag at matatag sa gawain ng Panginoon, pangatlo, improving in action. Improving in action. Ano yung sabi yung improving? Ano yung word na improving? Maglumago. Pag-usbungin. Pagyabungin. Palaguin. Ibig sabihin ng improving, bumubuti, umaayos, tumatama, nagiging perfecto. Yan ang ibig sabihin improve. Ay ba, nag-improve. Ha? Nag-improve ba yung, eto, nag-improve ba yung ating ano? Nag-improve ba yung ating offering? Tumataas ba? 2012, offering mo, 100. Ngayon 2013, 100 pa rin ba? Alam nyo, sabi ko nga kay Sister Rose na nag-uusap kami. Di ba dalawa kamay natin? Tama po ba? Amen. Ngayon, pag nag-operate ako ngayon, hindi na isang kamay, dalawang kamay na. Isa sa tayo sa operate, isa sa mission. Dalawang kamay, magbibigay. Dahil pag tumanggap tayo sa Panginoon, dalawang kamay yun eh. Kaya ngayon, pagkalinggo, ang operate natin, isa sa tayo sa operate, isa sa mission. Evangelism. Dalawa na. Ibig sabihin, improving yan. Tama po ba? Nag-improve ka, bumubuti ka. Marami ka natututunan. Umuunlad. Pero, ganun pa rin ginagawa mo ng 2012, ganun pa rin ng 2013, hindi ka nag-improve. Di ba? Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, dapat nakikita ng maraming mananampalataya at nang nasa labas ang iyong pag-unlad. Para ba? Alam mo, nung dumalo si Pastor Richard dito ng Sabado, dito nga natulog si Pastor Richard. Kilala si Pastor Richard Bulan? Amen! Dumalo. Nagkakakwentuhan kami ngayon, nagpapastor siya sa Masbate, di ba, Pastor Bulan? Salita lang siya ng salita, ako pakinig na lang ng pakinig. Habang siya ay nagsasalita, nag-aalala ko siya. Ngayon, sa aking assessment, sabi ko, nag-i-improve ka, Pastor Richard. Bakit naman, Pastor? Kasi ngayon nakita mo yung mga pagkakamali mo eh, at humingi ka sa akin ng tapat eh. Nag-i-improve ka. Kasi alam mo, yung mga bagong pastor, lalo yung mga estudyante, akala mo, magagaling pa sa pastor nila yan eh. Naintindihan mo ba? Akala mo, lahat ng ginagawa ng pastor nila, sa sunod, parang gusto lahat baguhin eh. Ito yung tama, pastor! Baguhin natin! Ako naman, naiintindihan ko yun kasi mga sunog ng dami nila yun. Ngayon, nung nagkarisap ko ng pastor, ngayon ko na-realize yung mga kayabangan ko ng bata ka. Yung pag-alis ka dito ng umaga sa tuwa ko, binila ko ng 500. Dahil nag-improve nga ito, 500. Nakikita mo yung mga pagkukulang mo at ngayon natututo ka sa ibang mga tao. Bukas ka na sa pagtuturo at pagpapayo ng iba. Ano ibig sabihin ng i-improve? Hindi mo na ginagawa yung dati, ngayon, ina-apply mo na yung tama. Nag-improve ka. Tama mo ba? Dapat eh, kahit sa pagtuturo natin sa Bible study, dapat nag-i-improve din tayo. Yung dati, nagtuturo ka sa Bible study, nakatingin ka sa kisame habang nagtuturo. Dapat ngayon, hindi na. Relax na, nakatingin ka na sa lahat ng mata, sa lahat ng tao. Tama po ba? Yung dati, ang pagtuturo mo, napakahaba. Ngayon, nag-i-improve ka. Marunong ka ng ano? Marunong ka ng kumantya sa oras ng pagtuturo. Tama po ba? Huwag mo sasabihin na
as long the Holy Spirit leads. Hindi ako titigil sa pagsasalita. Ay, hindi ako nagsasunod sa akin. Tama po ba? Naiintindihan po ba? Kaya yung mga magsalita, hindi mo na pinatatayo eh. Para maramdaman nila na, meron kang mali, kaya hindi ako pinatatayo ni Pastor. Diba? Yung mga pastor natin, yung mga habang magsalita ng linggo eh. Tapos sabi ko nga sa mga estudyante natin sa Bible School, eh, ang dami natin pinag-aaral sa Bible School ngayon. Meron naman dalawa. Hindi ba pinag-aaral natin? Si Janet, Sister Jennifer, si Santa, di ba? Bertie Roliano, di ba? Sister Dina, Pastor J.R., si Rochelle, si Bernadette, pumapasok pa. Paminsan, pumapasok ni Sister Rose, madalagdagan pa si Brother Roger at Sister Ben. Nakapagtulungan naman ng ako. Binibiro ko na kayo. Ibig sabihin ganito, sabi ko kay Janet sa kanya, Janet, kumusta ang pag-aaral mo? Pastor, ang ganda, ang galing ng pag-aaral namin. Sabi ko, ganito, gawin mo. Lahat ng maganda at lahat ng magaling, i-apply mo sa manis. Tama? Apply mo, huwag dito. Dahil dito, hindi ka magaling. Lahat ng magaling, i-apply mo sa manis. Okay. Biro lang yun, kaya natutulog. Biro lang pero totoo. Yan ang tinatawag na pag ang pastor, minsan hindi nalata, ako yung nagsasalita ng bibiro. Pero, nililibyo ka. Nakitawa ko, nagbibiro, pero totoo. Ayun, tama po yung sinasabi niya, Tita Tita. Okay. Abounding, improving, and lastly, giving yourself fully in action. Pang-apat, giving yourself fully in action. Yung mga masisipag at tumatag sa gawain ng Panginoon, ibinibigay niya ng buo yung kanyang paglilingkod. Hindi pwede yung kalakalahati, hindi pwede yung medya-medya, hindi pwede yung maligamgam. Na mainit. Ibinibigay niya ng fully. Ibig sabihin ng fully. Sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ko ng buong puso o kalahating puso? Buo. Ibigin mo ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. Di ba? Hindi kalahati, hindi paligamgam. Hindi pagka maganda nararamdaman mo, punta ako, maganda nararamdaman ko eh. Di ba? Kapag nasa ministry ka, hindi pwede yung mabago-bago yung isip mo. May mga panahon na hindi maganda pakiramdam pero dapat pipiliin mo yung sarili mo na gampanan. Hindi maganda pakiramdam ko, hindi mo na akong tutulong ngayon. Eh paano yung mga nag-aantay sa'yo? Di ba? Naintindihan po ba natin? Magpakasipag tayo at magpakatatag. Alam niyo po, explain ko to. Saan tayo dapat magpakasipag? Sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon sa loob o sa labas? Ha? Just tell me, saan tayo dapat magpakasipag? Sa gawain ng Panginoon sa loob o sa labas? Tama, sa loob at labas. Tama yung sagot niyo. Ngayon, ang totoong paglilingkod, mga kapatid, yung tayo ay humahayo at naghihikayat ng mga kaluluwa sa labas. Tama po ba? Dito sa loob, tayo sumasamba, nagpupuri, nag-aaral. Pero pagkatapos ng mga ginagawa natin dito, nagpunong tayo, dapat ilalabas natin yan. Diba? Ako nga, natutuwa ako dahil nung Lunes, kasama na ni Sister Jennifer, hindi kasama-sama na nga ako. Kasama na yung Sabado. Diba? Gamitin ng Panginoon ko. Diba?
Kasama yun sa pagsasabi ng Panginoon. Di ba? Kami, hindi siya nakita sa video ni Sir Bernas ba kayo? Nakita si video ni Sir Bernas. Kasama siya po, pastor. Madilim lang, kaya di mo nakita. Pag madilim Nakita ko si Sister mo sa Castel Malo eh. ako talaga professional sa'yo. Ayun ka po. Saan? Di ba? Parang tumatakbo na. Nakawala sa ako eh. Ang matakbo lang. Sa ni Pastor. Alam niyo mga kapatid, ang iglesia ang gawain ng Panginoon ay magsisimula lamang tumatag, lumakas at lumago kapag ang mga miyembro ay aktibong naglilingkod sa labas. Naintindihan niyo po ba? Alam niyo kapag dito lang tayo lagi sa loob, sa katagalan ng sama-sama natin, makikita natin ang kapangitan ng bawat isa. Tignan mo! Tignan mo matagal ang isang tao. Kunwari, si Edwin, pag tinignan mo ito ng matagal na, hindi pala pantay yung ano na ito. Di ba? Hindi pala pantay. Tama po ba? Pero kapag aktibo tayo sa gawain ng Panginoon sa labas, walang panahon para makasigit sa ating yung awal. Walang gulo sa loob. Kaya minsan merong gulo sa loob, hindi na lumalabas, nagkasilip pa din. Naintindihan niyo po ba? Lalago ang gawain ng open heaven kapag tayo ay available na magpagamit sa Panginoon. Diba? Wala, gwapo na tapos. Lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon sa pagbuhay ng kaluluwa tuwing Sabado. Alam niyo si Tata, yung matanda, nagtanong sa akin, Pastor, bakit sila dumating sa Sabado? Di ba? Sabi ko, kaya hindi sila dumating kasi ano eh. Biyak-biyak ko, kumain sila eh. Sa kapuso nila, nakalimutan niya natin eh. Nakakapagod pala yung ano. Kumain, no? Hindi sila nakakayo eh. Hapon naman yun. Nakakapagod ni Muya. Mag-inasal talaga. Kaya, inaasahan po ng Panginoon na ang mga member ng Open Heaven masisipag. Saan masipag? Pagkain. Sa gawain ng Panginoon sa loob at sa Labas. inaasahan ng Panginoon ang tayo po ano? Abounding. Abounding. Kakaroon naman tayo ng bagong Bible study sa TSPI Muñoz. Haba mo news. Wow, SYM saka ano, TSPI. Kaya alam ko, may Friday yun. The Bible study. Hahawakan ko na ng dalawang Friday yun. Sino kaya mag-volunteer na? Pastor, ako na lang pag nahawak na. Kailangan abounding. Diba? Kailangan improving. Hindi po ba? Alam niyo mo paano mo nalaman na nag-improve ka? Paano mo nalaman na nag-improve ka, Brother Leslie? Para sa akin, Pastor, nagkakaroon ko nag-improve ako dahil sa yung mga gawain ng mga hindi kanais-nais, napapalitan ng kanais-nais na gawain. Kagaya ng pagka tuwing Lunes namin na gawain, Guwapo ni Papa. kapila ng ako ay hanap buhay, hindi ko pa rin nakakalimutan at nandun ako sa mga Yan ang paliwanag ni Brother Leslie sa improving. O ikaw, Daniel, anong paliwanag mo sa improving? Level up tayo spiritual. Nag-level up? Nakalunod mo yung level up? Alam ko yung level kasi sa laro lang po, level 1, level 2, level 3. Laro. Nagiging matured tayo spiritual. Naging mature. O ikaw, stamina. Ito, nag-aaral ko, tignan natin kung nag-improve. Ito na lang. Malalaman mo na nag-improve ka, napapansin mo ba? Naintindihan niyo mo ba?